Para maintindihan po natin, yung prior year's excess credit, ang ibig sabihin niyan, yan yung sobrang bayad natin nung last year. O kung may katanungan ka pa, partner, baka may clarification. Sa impeachment na ang tanong ko eh. Ay, ganun ba? Sa lawyer naman po. Ang hirap naman i-follow up ng discuss nyo. Pero ito ang maganda dito sa programa ka pa ni Randy na in layman's term, tapos nadidetalye nyo pa sa programa. Tax payment for the previous quarter, ito naman po yung binayad natin nung first quarter. Creditable withholding tax payment. So, saan po ba doon? Para maintindihan po natin, yung prior year's excess credit po, ang ibig sabihin niya, yan yung sobrang bayad natin nung last year. Ayan. Prior years kasi. So, for example, ngayon 2025, nag-file tayo last time. Yung 2024 na negative or excess credit natin, i-carry over ngayong taon, 2025. Ayun. Tapos, or yung sinabing tax payment for the previous quarter, ito naman po yung binayad natin nung first quarter. Tapos, i-carry over natin ngayong second quarter. Ayan. Tapos yung creditable withholding tax, ayan. Diyan po ilalagay kasi diyan po yung creditable withholding tax, ito po yung 2307 na natanggap natin last year na inano natin. Ang tawag dito, dineclare natin nung first quarter. Gusto ko lang partner, no, explain lang yung 1701 kasi po, baka malito lang po tayo sa mga nakikinig po ngayon. Yung 1701 po, mula 1701Q, first quarter, second quarter, third quarter, at yung annual, yung tatlo po na quarter, ipagsasama po lahat yan sa, sa annual. Kaya kini-carry over na lang po yung mga excess payments po natin at creditable. Kasi unti-unti nating linalagay po hanggang maging annual po lahat yon. Sana po naintindihan nyo po at kung may katanungan po kayo regarding dyan, willing po kami ang aming programa na sagutin po ang inyong mga katanungan uli po. Partner Manuel, sana naintindihan nyo po. O kung may katanungan ka pa, partner, baka may clarification. Sa impeachment na ang tanong ko eh. Ay, ganun ba? Sa lawyer naman po. Ang hirap naman i-follow up ng discuss nyo. Pero ito ang maganda dito sa programa ka pa ni Randy na in layman's term, na iisa-isa ninyo pa, layman's term, tapos nadidetalye nyo pa sa programa.